Hello, Team Authentic all over the world! Welcome here in Vietnam's most popular island, ang Phu Quoc. In this episode, bibigyan na kagad namin kayo ng glimpse sa island na to. Bakit nga ba siya popular? And also, magkakaroon din kayo ng idea where to stay worth 800 pesos lang. Meron ka ng pool and kasama pa ang buffet breakfast. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, I'm Buntad. It's officially bye-bye na talaga tayo dito sa Bangkok. Talagang kapag kaalis tayo ng Thailand, may something na lungkot ng very late eh. Kumbaga meron ka agad separation anxiety. Na-enjoy mo naman? Super kong na-enjoy tong Thailand na. Yes, kasi wala talaga kaming ganap. Lumafang lang ng lumafang. And nandito nga pala ulit tayo sa Don Muang Airport. Para punta kayo rito from Asok, sakay lang ulit kayo ng BTS, baba kayo sa Mochit Station, and then exit kayo sa exit 1. And then, from there, matatanaw nyo na kaagad yung pinaka-bus stop. Baba lang kayo doon, merong lift, and then, puntahan nyo lang yung pangalan ng pinaka-bus stop ay Chatuchak na bus stop. And then doon na mismo ihinto yung 821 bus. And walang ka-traffic-traffic. Nandito na kaagad tayo. Mabilis lang. And now, yung pupuntahan nating bansa, very much familiar din kami. Pero yung lugar na pupuntahan natin, Yung pinaka-city, first time natin doon. Yes, we're so excited dahil pupunta na tayo ng Phu Quoc. Narinig nyo na ba yung Phu Quoc? Kami kasi, talagang, yun nga, mahilig kasi kaming mag-zoom. And matagal na natin siyang gustong puntahan, no? Hindi lang talaga tayo matuloy-tuloy. Ang inuna namin last time, yung Sapa. Hanoi. Yes, so ngayon naman, mag-Phu Quoc tayo. And we are finally boarding. Ang magiging biyahe natin, mga 1 hour and 30 minutes lang naman. And of course, sa Vietnam tayo pupunta guys ha. Visa free pa rin tayo. No need for visa. Hello. Good morning. Nasa aisle tayo. Ayan, ang sasakayan ulit natin, Air Asia. Isa sa pinaka maaasahan natin kapag ka nagtitipid tayo. Hindi na pala yung flight. And then ba nila na sila pa talaga nagpalipat sa atin? Pinalipat tayo guys dito sa bakanting seat. Yes. And then nga pala, for example, hindi kayo manggagaling sa Bangkok. Sa Pilipinas na kayo manggagaling. Marami namang flight going to Phu Quoc pero walang direct. So pwede kayo mag Kuala Lumpur muna and then pwede din kayo mag Ho Chi Minh. So yun yung mga pinaka convenient for us kasi ang pinakamalapit na airport sa Phu Quoc ay Ho Chi Minh City. So ayan, excited ka na? Kasi nga di ba first time natin doon. Kumbaga yung pagpupunta natin guys kasi bagong-bagong fresh. Dahil nga lunch na yung ating flight, nag-avail tayo ng pre-book meals. 230 pesos. Yun din yung maganda. Kapag Air Asia, mura yung pagkain. Ito yung sa atin, teriyaki with rice. Ang init. Ay! Diba? Pati sa pagbubukas, hirap na hirap talaga ako. Here it is. Ay! Parang ang sarap-sarap. Tikman na natin. Oh my gosh. Art na, oh my gosh. Diba? Imagine yun sa 230 pesos, meron na kaagad kayong meal sa Air Asia. Tapos kapag from the Philippines, 200 pesos lang. Delicioso! Magkita-kita na lang tayo kapag nasa Phu Quoc na tayo. After 1 hour flight, Xin Chào Vietnam! Touchdown of Phu Quoc International Airport. So super smooth lang. Grabe no, bilis ng flight. Kumain lang tayo, tapos mamaya, na kagad? Preparing for landing na. Yes! So ngayon pala, papasok ng Vietnam, hindi na kailangan ng arrival card. Dead man na daw. So tara, labas muna tayo. May immigration nga pala, nakalimutan ko. Akala ko domestic. Itong sumalubong sa atin,
blessings. Maulan. Again, yung weather nga kasi dito, same lang din naman sa atin. So kapag tag-ulan sa atin, tag-ulan din dito. Wala tayong takas. So yung in fairness ha, maayos-ayos yung airport nila. International talaga ang datingan. And officially, welcome to Fukok. Daan lang tayo ng immigration. And then, balitaan namin kayo kung smooth lang din ang papasok dito. First time kasi natin na magbe-Vietnam na dito tayo ang arrival. Isa na namang immigration ang napasahan natin. Laging exam no? Guys, so nga pala dito sa Vietnam, wala na pala picture-picture and finger scanning sa immigration. Yes, basta ibibigay mo na yung passport mo and then labas. Walang katanong-tanong. And then allowed tayo rito magstay sa Vietnam ng 21 days. And eto na nga, nasa labas na tayo. Medyo maliit lang din pala yung airport nila. Pero mas gusto ko yung maliit na airport. Yung pagbaba mo sa aeroplano, ano na, Immigration ka agad, tapos pag dito sa immigration, custom din, labas ka labas agad. ka agad. Meron na rito mga naghihintay na taxi, ganyan, Grab. And then, meron din ditong kainan. Yung hotel natin, parang mga 10 minutes away lang dito. Pero, wala dito na yung katulad ng mga ibang airport na meron mga bus, ganyan, wala siya. So, ang gagawin natin, magga-grab na lang tayo. Kasi na-check naman na namin, mura lang siya. And then, umuulan pa. Actually, may mga lumalapit na meron sila doon sa picture na grab daw sila. And then, parang sinasabi nila na pwede nilang, ito, actually, nasa likuran ko. Kumbaga, kung anong presyo daw dito, tatapatan na lang daw nila. Ayan. Ang hotel natin ay Maris Beach Hotel. 4 point, saan yung 4 point? 4.5 kilometers away sa airport. Ayan. And then, pindutin lang natin. Tignan natin kung magkano. 93,600 dong. In pesos, guys, it's only 200.58 pesos. So, 200 pesos. So, carry na rin yun para diretso na tayo sa hotel natin. Hindi rin kasi namin alam kung saan yung hotel natin. So, kumbaga, tutuklasin pa natin. And maulan, alam nyo kung ano yung nafe-feel ko, para tayong palangkawi. Di ba? Yung langkawi ganito siya. Oo, ma-forest din. Tapos makikita mo rin kaagad yung mga mountains. So tara, book na natin. Tignan natin kung mabilis lang. Ayan, waiting lang tayo. And meron na kaagad. O, malapit lang siya, o. Diba? Ay, pinano. Yung kinakancel. Yeah. O, ayan, meron na kaagad. Ay, pero paikot pa siya. Tignan natin. Actually, pangalawa na to, nakita niyo yung kanina, di ba, kinakancel. Kasi nga, mura kasi kapag ay, kinancel na naman. O, pangatlo na. Sige, para alam natin. Kasi nga meron dito naghihintay. Ayaw nilang tanggapin siguro. Ay, kinancel na naman. Paulit-ulit na kinakancel. Pang-apat. Pang-apat. Tignan natin kung sinong sasucess. Kinancel na naman. Ayan o, meron ng panlima. Ito mas malapit. Ito mas malapit, pero sasucess ba tayo dito? Tignan natin. Ay, wala. Malaki na cancel talaga nila. Kasi kinukontrata nila eh. Nung nakita nila na ganito kamura, ayaw na kaming lapitan. Oh. Ayan na, meron na ba? Pang-ilan na yun? Pang-pito. O, ayan na. O, replyan na natin. Sumakses tayo sa pang-pito yata o pang-walo. Tapos, nagchat-chat siya na
Dito daw tayo, tawid daw tayo. Buti na lang, yung Grab pala, may translation, no? Diretso siya translate. Ay, napakita namin. Oh. Ito guys, Ayan, oh, diretso translate siya. Di ba? Sumakses tayo sa pang-pito. Kina-cancel nila. Kumbaga talagang dumidiskarte. Kasi ang dami mga ngiti. Actually, ito, oh, mga driver sila. Ayan. Tapos sinasabi nila, Grab daw sila. Ito na siya! Yay! Confirmed! Kaya lang hindi siya doon mismo sa pinaka-arrival. Pinalabas niya tayo dito. Carry na yan. Siguro mga 10 minutes ride lang tayo. Ganun lang siya kalapit. Oh, nung nalaman yung nag-YouTube tayo, guys, kinuha ka agad yung ano natin. YouTube channel natin. Thank you! Thanks! Oh wow, Yeah, thank you! Wow. Aliw na aliw siya, tuwang-tuwa siya. Akala niya yata superstar tayo. Tuwang-tuwa, ayun, hanggang ngayon tumatawa siya. Akala niya yata, may nasakay siyang, ano, merong 1,000,000 subscribers. So, ayan. Actually, mabay namin yung vitamins. At saka ito, yung Thailand, yun nga, second home namin. O sige, gawin natin itong third. Oh, kung Thailand ang second home, ito ang Kasi third. tumira din naman kami dito, nag-work na kami din dito. So kapag ang pinupuntahan namin, Thailand and then Vietnam, napaka-komportable na namin. Thank you! Bye-bye! Nandito na tayo sa ating hotel. Actually, nasa medyo ano siya, dulo. Medyo kumbaga sa main road, mga 5 minutes na walk. Kasi nga, nasa beach side tayo. Ito, Maris Beach. Tara na. Magkaalaman na kung ano itsura ng room natin. Kasi dito sa Phuket, ang gusto lang din natin, relax. Hello. Hello. Malaki-laki naman siya kahit papaano. Ayan. Check-in na tayo. Past 1 p.m. na. So baka naman, payagan na tayo. Ayun, all fairness ha. Bes, ang social mong tignan dyan. Nakakasosyal. Ito yung pinaka-waiting area. And then guys, huwag kayong loloko-loko. Meron tayong swimming pool ngayon. Diba? Ang taray, meron tayong pool. Taray. And then, eto, meron din tayong lift. Ayan guys, nag-check-in na si Enzo. So, mukha namang ready na yung room natin. Pero, hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na kagad lumabas. Pabagyo. Promise, pabagyo siya. And then, eto na nga yung pool area. In fairness naman, malaki naman siya. And then, meron pa ditong mga beach beds. Dito sa labas, ito, makikita yung mga balcony yata ito. O yan, mga balcony, very old na siyang tignan. Oldie na. Ito pa. Tapos yung loob niya din, medyo oldie na din, yung sa reception area. Pero yung pool niya, in all fairness, inviting. Magagamit natin to, lalo na yung ganito umuulan, ang sarap lang dito. Staycation ang datingan. Ito yung itsura ng ating hotel. Yes, old na siya. Pero importante, yung ganitong panahon, masarap may swimming pool para kahit hindi tayo lumabas. Or after nga natin na maggala sa labas, at least pwede tayo mag-swimming. And then, ang best friend natin ngayon, lift. Diba? And
Kapag ka nalaman nyo kung magkano to, for sure, hindi na kayo maghahanap ng iba pa dito sa hotel na to. Kumbaga, hindi na kayo mag-expect na kung ano pa. Akyat na tayo. Anong floor tayo, Bes? 6th floor. 6th floor. And then nagtatanong kami about the drone. Namimiss nyo na ba yung drone? Sa Enzo kasi miss na magpalipad ng drone. O, tignan nyo. Pero saraduhan pa ako na nalulungkot siya. That's why, sinabi ko nga, di ba rin before, na ayoko nga rin ng drones. Kasi, may mga bansa na hindi nga pwede. For example, dun sa Bangkok, hindi pwede. Tapos dito, pwede daw, pero kailangan daw may license. Anong license? Hindi naman namin maintindihan. Kasi kapag small drones, ang alam namin, hindi naman kailangan ng license. Hanapin na natin yung room natin, 61111. And then, tignan natin kung anong itsura ng mga rooms dito sa ating hotel. Nandito tayo sa pinakadulo. Are you ready for our room tour? Kami ready na kami i-room tour kayo. Ano, best? Gusto ko munang makita yung reaction mo. Ang ganda! Ang ganda daw. Charot-charot! O ngayon, magkakaalaman na. Chinarot-charot tayo na Enzo kasi sabi niya maganda daw. Let's see. Sa una, tchadan! Meron tayo ditong, hindi rin ba ito bathrobe, no? Pero ganda. Pero yun nga, bathrobe naman siya. Pero kumbaga yung design niya, iba. Diba? Kung sa Japan, meron, ano nga ulit tawag sa Japan? Yukata. Tama ba? Ito, anong tawag dito? And then, of course, nandito yung ating mga, tinitingnan ko, di ba mamaya meron sa kama, mga towels. And then, may hair dryer. Ayan. So, tara, pasok na tayo dito sa ating toilet. In all fairness, ang ganda ng toilet. Sa labas, sinabi namin sa inyo, or sinabi ko sa inyo na luma, pero itong toilet, hindi. Modern din yung ating pinaka-toilet. Although, hindi yan automatic. And pati yung salamin niya, yung sink, modern din. And then, kompleto din naman sa mga toiletries. And then, ito yung ating shower. Ayan. Dito naman tayo sa kabilang side. Ito na yung mga gamit natin. Tapos, meron ditong maliit na fridge. Meron tayong TV. I-check natin mamaya kung smart TV siya. Meron ditong water. Of course, ito na naman. Meron tayong desk. And then, ito yon. Very henan! Tada! Ito yung toilet natin, See-through. See-through! And then, king size bed. Ang laki ng bed natin. Promise, guys. Ang ano niya, ang ganda niya. Tapos, ito yon. Tcharan! Welcome to our balcony. Pero tignan nyo, kung doon last time naghahanap tayo ng mga upuan sa Bangkok, ito, sumobra naman, 3. Ito yung ating balcony. And sabi ko nga sa inyo kanina, di ba yung balcony, doon sa labas, sa pool area, makikita nyo yung balcony, parang lumang-luma na yung itsura. So, true naman. And ito naman yung ating view. Ano tawag dito, Bes? Partial sea view. Actually, nung binook ko siya, nakalagay lang sea view. Hindi naman sinabing partial. So, ito, yung beach niya, kung makikita nyo, ano siya, brown na brown siya. Ito yung pinaka beach niya. So, merong daan from our hotel. Mga 2 minutes walk lang daw. Ito, medyo makalat lang siya tignan. Kasi parang giniba yata tong hotel or gagawing hotel. And then ito hotel din. Yung mga hotels dito, magaganda naman pero parang mga luma na style. Ito din, apakalaking hotel nitong nasa harapan natin mismo. Pero kung titignan mo siya, lumang-luma na rin. And also, ito pa. Ito naman yung view natin sa kabila. Di ba? Nature na nature. Ito na nga yung room natin. Nakita nyo na kahit pa paano yung mismong resort. Yung resort naman, hindi naman siya ganun kalaki. Pero ang importante, meron doong pool. So yun, for sure magagamit natin yun. And ready na ba kayo? Hulaan nyo nga wild guess kung magkano tong room natin per sige. night. Charot. Bigyan ko namin kay guys ang 5 seconds ha. Sasabihin namin kung magkano. 5, 4, 3, 2, 1. And kumapit kayo. Alam nyo ba kung magkano lang to per night?
800 pesos. Yes, 800 pesos lang siya per night. So, nakuha natin siya ng 3,197 pesos. Gawin na nga natin 3,200. And then, for 4 nights. So, imagine niyo yun. Ito na yung room natin for only 800 pesos. At ito pa guys, Ano yun? buffet breakfast. Hindi nga. Oh. Tingnan nyo, may buffet breakfast pa tayo. Kahit hindi na nga ito buffet breakfast. So kaya naman sa totoo lang din naman, nung ginagawa natin yung summer serye, ramdam naman namin yung medyo kulang sa atin sa Pilipinas pagdating talaga sa presyuhan. So kaya nga natin siya ginawa para just in case, 'di ba? Baka may makikinig sa atin kahit papaano, 'di ba? Baka kasi merong magawa. Kasi yung mga katabi talaga nating bansa ang mumura talaga ng mga tawag nito, Nasa yung tourism, hotels. Oo. So malay nyo, 'di ba? So ayan, ito na naman, maririnig na naman natin yung kaya yan, sarap mamasyal sa ibang bansa So ito, 800 pesos. Ito na yung ating hotel. At sabi nga ni Enzo, ano yan? Buffet breakfast. So pahinga lang tayo ng very light. And then syempre, ilalabas namin kayo kaagad mamaya para makita nyo na kaagad at ma-feel nyo na kaagad ang vibe dito sa Phu Quoc, Vietnam. Pinagkalooban na tayo ng medyo magandang panahon. Tumigil yung ulan. So, yes, ngayon pa lang, dalhin na namin kayo doon sa beach kasi baka umulan pa ng malakas, hindi na namin kayo madala kaagad. Ano ba to? Hangin ba to? Or talagang gumagalaw yung pool? Hangin pala. Akala ko umaalon Akala ko merong ano tawag doon? Wave pool. In fairness, no, maganda yung pool niya. Ayan malinis kasi siyang tignan. Kaya inviting maligo. So, tara, lakad tayo papuntang beach. Nandun pala tayo sa gilid. Ito yung pinakaharapan, yung pinapakita ko sa inyo kanina. Sabi ko, lumang-luma na. At yung maganda sa atin, wala pala tayong katabi na terrace or balcony. Ito kasi magkatabi sila. Tara. Let's go. Papakita namin sa inyo pati yung dadaanan natin. Papuntang beach. Ito yung daan. Isang diretso lang. Diyos mio. 1 minute, guys. Promise. Ito. Meron ditong pailog. Tsaka dito. Ito yung nakikita pala natin sa window natin. Ay, sa balcony natin. And then, eto na tayo. Yung mga galing pala sa beach na naliligo, sa atin din siguro naka-stay. Yun nga lang, makikita nyo, makalat siya, no? Makalat siya. Tara na. Ay, first glimpse sa beach. So, ito siya. Yung buhangin niya, brown na brown. It's golden brown. Malambot na malambot. And, ito, yung pinaka-dagat niya, tignan nyo naman yung alon kung gaanong kalalaki yan. Kalergs! Ang laki ng alon! Pero may mga naliligo. Grabe, ang lalaki ng alon. Pero, nakaka-relax yung pakinggan, no? Yung ganyan lang, Narinig nyo na sa amin yung magic word, nakaka-relax. Gusto na kaagad mag-relax, gusto na kaagad maupo. Beach bait. Ay, grabe.
Ngayon nga, meron talagang mga lugar na pang-relax talaga. Kaya kapag mga ganitong lugar yung pinupuntahan natin, for example, kapag saan ba yung last time sa South Korea, sa Busan, di ba? Yung pinipili rin natin accommodation, yung pakiramdam natin, marerelax tayo dun sa lugar na yun. Yan, katulad nito, kapag sinabi kasi talaga na Phuket, dagat talaga. So, first, hindi naman first day, o parang ganun na nga din. Kasi dumating naman tayo tanghali. So, kumbaga ito pala yung pinaka-first day natin and hindi pa tayo nag-explore. Yung mga next naman natin pupuntahan, yun naman yung mga usual na pinupuntahan naman ng mga tourist. Turista. Yes. Malamang sa malamang, magmo-motorbike ulit tayo. Naipahinga na namin sa Bangkok yung balat kulay natin. namin, kahit pa paano yung balat namin. Wag muna natin dinggin ang tawag sa atin ng mga beach beds na to. Yung huli nating kain, kanina pa sa eroplano, and now it's 4 p.m. Ang goal naman natin ngayon, makapag-banmi. Lalabas naman tayo doon sa roadside. Hi, Bes. Iconic. Pakgan. Iconic yan. Ayaw, dami ng kalat. Oh, sayang, makalat lang talaga siya. Yan, oh. Hindi ka na. Punta naman tayo dun sa daan. Siguro mga at least 5 minutes walk yun. Nasa loob nga kasi tayo. And yun yung maganda, from dagat, yung family kanina nakasalubong natin, diretso na sila sa pool. So alam nyo na, malamang sa malamang, ganyan din ang gagawin natin. Ito yung ating hotel. Ayan. All din na talaga, no? All din talaga. Pero Diyos ko, sa 800 pesos. Diba? And then paglabas natin, ayan. Meron ditong resto. At least, kapag nagutom tayo, meron tayo kakainan kapag wala ng choice. Pero knowing us, for sure, lagi kami nga hanap sa labas. Para kahit pa paano nakakapag-explore tayo. So yung paligid niya, hindi pa rin siya ganun ka-commercialize. Yung dito sa part na to, ha. At saka yun nga, yung sinasabi nga namin sa inyo, ang dami namang hotel, pero yung mga hotels, parang tingin namin, mga luma na yung dating niya. Or baka dito lang sa side na to, ha, mag-explore pa tayo. So, may coffee na dito. Pero syempre tayo, doon pa tayo sa labas. Ayan, nakikita naman na namin yung mga sasakyan. Mga 5 minutes nga. And then yung mga dinadaanan natin, mga hotels din. Grabe. Nakaka-relax yung vibe niya. Maririnig niyo, ano? Ano yung tawag doon, Bes? Kuliglig. Nakaka-relax. Relax episodes na naman ang mapapanood nyo. And nandito na tayo sa Raw. Biglang na iba na kaagad. Dito kahit pa paano, buhay na. Sa isang iglap na dito na tayo sa Switzerland. Charot! Switzerland nga ba? Pahiya na naman ako. Dito meron na ritong money exchange. May mga massages na dito. And then, ito yung favorite namin ni Enzo, yung mga karinderya. Pero again ha, ingat kayo sa mga karinderya dito. Kasi baka mamaya yung makain nyo, merong abibi, may dog meat. So siguraduhin nyo talaga. Kung kinakailangan magtanong kayo, carry lang. Kasi sa kanila kasi pwedeng kainin eh. So huwag kayong mahihiya na baka ma-offend sila. No. Kasi talaga sila kinakain nila. At siniserve nila. Baka kasi mamaya, di ba, makakain kayo. Ito na yung mga kainang Vietnamese setup. Ayan. Tingnan natin kung saan tayo makakakain. Kasi hinahanap talaga muna namin banh mi. Dapat banh mi ang una nating makain.
Pero yung nagtataka kami, wala kami nakikitang banh mi. Ilan na rin yung nadadaanan natin. Samantalang sa Hanoi, sa Hoi An, kahit saan ka pumunta, banh mi ang makikita mo. Dito At pasarapan wala. ng banh mi doon, di Oo. ba? Ay, ito meron na. Ay, hindi din. Ayun. Tara. Bakit walang banh mi? Galit. Ayan, ito yata. Ay, hindi din. Buncha. Buncha kasi sa totoo lang masarap din pero tapat-tapat. Minsan meron kang matatapatang, minsan medyo nalalansahan kami. May matatapatan ka naman na sobrang, cold. Oo. Sabi ko kay Enzo, bakit ganun? Pakiramdam ko, nasa Cambodia Kaya tayo. nga, ba't kaya ganun? Oo. Naalala ko nga pala, kasi nga malapit na nga pala to sa Cambodia. Pagtawid nga pala nito, Korong naman ng Cambodia. Yun naman yung island din sa Cambodia na halos kahawig na kahawig din nitong Phuket. Pati ng dagat. Ay, ayan, meron na yata kami nakitang banh mi. Kaisa-isa kaming banh mi na nakita pero sarado. Baka mamaya pa kasi. Maaga pa yata kami. O, kami yung may mali. Kasalanan namin to, guys. Kami na! Oo, kami na. It's 4:30. Baka maaga pa. Guys, sumuko na kami. Pero kami nakita ritong restaurant. Ay, actually, mga restaurant talaga dito sa Vietnam. Mostly, run siya ng family. As in, family business siya. And then, may nakita na kami dito. Ito, meron naman dito. Pwede na to. Hawig na rin siya ng banh mi. Tinapay siya. Tapos, meron siyang steak. Ayan, steak bread. 70,000 VND. Nasa 150 pesos. Ito kasi yung kinakain namin doon sa Bac Ninh. Yung sa tinira at saka pinagtuturoan namin before. Pero yun kasi, unli bread. Dito hindi. Tapos meron na rin kami ritong nakita na motorbike. Yung motorbike, 150,000. Pumapatak ng mga 320 pesos. Tingnan natin kung matatawaran natin kapag 4 days. Natawaran na natin. 3 nights, ibibigay sa ating 400. Magkano yung 400? Oh, 855 pesos. Diba? Wala pang 300 pesos per night. Oh. Pipili na lang daw tayo. Wala naman ditong paakyat eh. Wala ata masyado. So ito daw mas magandang gamitin. Ikukuha na ng WhatsApp number. Para daw just in case magka-problema matawagan daw siya. Para if ever, wag naman sana, knock on wood. Masundo niya daw tayo. Ito na yung ating food. Of course, kailangan merong pho. Dapat ganun, pho. And this is 50 BND or 106 pesos. Tapos ito, may patogi na yan. And then ito yung mga kalaban ko. Kalaban ko nakakampi ni Enzo. And then ito na yung order natin na ano nga tawag nito? Beef steak. Tapos meron siyang kasamang itlog. And then ito yung banh mi niya, ganito lang. Tapos umorder na lang tayo ng isa pa for 10 BND. And ito na guys, yung first meal natin dito sa Phuket, Vietnam. And ang total nito ay 278 pesos. Yes! Sa halagang 278, ito na yung food natin. So mura na din to. So tikiman time na tayo. Kasi itong pho, hindi ako masyadong mahilig. Pero tikman natin kasi mainit eh. Mukhang masarap ah. Tikman naman natin yung sabaw. Plain na plain naman yung lasa niya. And then, sabi nga, lagyan daw natin ito. O, di ba? Noodles, tapos ang sausawan natin, suka. Suka ba? Oo. Yan. And then, kahit pa paano, at least meron na tayong banmi-banmihan dito. Ito yung mga side dish na ganito, frito.
Suka nga. Suka, tapos may bawang at sili. Nilalagay daw talaga. And steak na tayo. Ayan. Kasi papalaman mo lang siya, depende kung anong gusto niyo, anong trip niyo. Pero ngayon kasi dun sa dati naming tinitirhan, kasi talaga siya, anli. Na, kain na tayo. So kay Bani, hindi nakapalaman yung ban. Yun na lang isipin natin. Pero Bani pa rin siya. Nakunat. Makulat talaga siya. Nalala ko to yung gantong kinakain, di ba? Ginagantong natin yung sauce. Ginagayan niya. Tapos may sauce kasi yun. Ito parang wala kasi siyang sauce. Tapos yung kinakainan namin, Anli, nainis na sa amin kasi puro kami, sot. Yung pinakasauce di ba ng gravy, na masarap. Gravy kasi yun. Tapos puro kami, banh mi, kasi free nga. Ayan. Enjoy lang muna natin tong meal natin. Ang ating first meal dito sa Phu Quoc, Vietnam. So, uwi tayo ng hotel natin na meron na tayong motor. Tingnan nyo naman yung dito, helmet dito. Ito yung parang sa di ba, yung mga construction. Ganun talaga sila. Hindi sila masyado sa safety. Ito na talaga yung pinaka-okay nilang helmet na napili namin. And then today, syempre, hindi mo na tayo mag-explore. Magsi 6 p.m. na, nagbabadya yung napakalakas na ulan. Bukas natin sisimulan yung pamamasyal. Kaya tayo ngayon umarkila para isusoli natin siya hanggang sa last night natin dito sa Phu Quoc. So tara, let's na. Balik tayo sa hotel natin. Eto na. Yung vibe niya parang kumbaga malagihay. Ay, sarado pa rin yung banh mi. Nakaplano pa naman kami magti-take out. Hindi ba katatapos na kumain? Nagpaplano ka agad mag-take out para hindi na sana kami lalabas. Feeling ko naman, hanggang gabi, bukas tong mga restaurant. Yung iba nga ngayon pa lang nagbubukas eh. So kapag nagutom tayo mamaya, pwede tayong lumabas para makakain tayo. And malapit lang naman to sa accommodation natin. We are so excited. Basta kapag umarkila kami ng motor sa isang destination, excited kami. Ibig sabihin, mag-explore talaga tayo. Good morning, everyone. Kahit maulan, good morning pa rin. Inulan tayo the whole night. Mula nung nagkahiwa-hiwalay tayo kagabi at binaha sa kalsada, hindi na tumigil ang ulan. Here's our view. And it's a 7 a.m. Ganyan talaga. Bumiyahe tayo dito ng tag-ulan. Kaya, of course, ito na yung expect natin na weather. Pero sa amin, okay lang to. Ang sarap pa rin maglakad-lakad. So ngayon, baba na tayo for our breakfast. And ito na nga, it's breakfast time. Wala naman kami dito masyado expectations. Pero sabi nga na yun, so ano yung breakfast? Buffet. Breakfast. Sa halagang 800 pesos, mag-expect ka pa ba ng bonggang breakfast? At tara, baba tayo, nasa first floor daw, yung restaurant. Nandito na tayo sa restaurant. Jump pack. Ay, hanap muna tayo ng pwesto natin. Tara. Hanap muna tayo ng ating pwesto. Ay, dito tayo. Dito tayo para kahit paano meron tayong view. Yan. Grabe, daming tao. O nga pala, yung mga Vietnamese nga pala kapag nag-travel din sila guys, family-familia din. Tignan muna natin kung ano mga food. Taray, iced tea. And then, ang taray ha. Hindi ko na-expect na ganito ang breakfast. Ano to? May egg, ano to? Lugaw? Cereals. And then, sausage and fries. Toast bread. May pamais. And then,
Ay, gulay. Sarap itong gulay. And then chicken. Parang ang sarap din. And then, Rice. rice, fried rice, at may papansit. Tapos dito, meron ditong fruits. Ayan. And ito yung pinaka-salad station. Tapos, meron pa ditong, ito na pa pala eh. May banh mi. And merong egg station. Taray, may pa egg station. Pancake. And, ano to? Soup. Noodle soup. Ano? Ito na yung hotel natin na worth 800 pesos. Ito na yung pinaka-breakfast na, di ba? Panalo ka agad. Imumukbang agad namin to, walang patumpik-tumpik. Grabe, sa halagang 800 pesos, ito yung breakfast natin. And, totoo lang ha, may amenities pa kung tutuusin, may swimming pool. Diba? O, ayan ang ating breakfast. Grabe. For its price, panalong-panalo na talaga to. At huwag yung lolo-lolo, meron din ditong pho. Kumain pa tayo sa labas. Ito, free na free talaga. Grabe. So happy-happy sa breakfast. Hindi ganun karami yung pagpipilian. Pero, hindi marami yung variety. Pero ang dami ng pagkain, hindi ka mauubusan. Ang daming tao. Inawi kompleto yung no? Merong fruits, merong Yes. eggs. Yes. So, pwedeng-pwede na talaga. Grabe. Again, it's only 800 pesos. Ito yung breakfast niya. Buffet. And, wala tayong sasayanging panahon. Since ito sa amin para sa amin maganda yung panahon. Oo. Kasi amin ganito lang kakulimlim. So tara, punta tayo dun sa dagat kasi kahapon hindi naman tayo dun masyadong nagtagal. So ngayon tignan natin kung makakapag-swimming tayo. And then, tsaka tayo tatalon dito sa swimming pool natin. And then nag-provide din sila ng beach towels. Diba? Very much hotel talaga yung datingan niya. Biglang umaraw. Pero huwag kayong magpapakasigurado. Mamaya bigla na namang uulan. Ganun talaga yung weather niya. And then dito sa Fukuk, yung mga pupuntahan kasi rito, ang advisable talaga, buong araw. Kailangan daw mag-spend ng whole day. Which is hindi natin yun magagawa. Kasi ang dami rito pwedeng puntahan. So pili na lang tayo. Kayo din pag pumunta kayo rito, baka kasi may magtanong ilang araw ba yung dapat spend dito. Actually, kahit isang linggo, hindi kayo mauubusan ng gagawin dito sa Fukuk. At saka guys, hindi kayo mauubusan ng budget dito kasi nga, medyo murang-mura dito. Yes. Hindi kami makamove on. Even hotels, nakita nyo naman. Diba? So, ayan. Ito ang problema kapag mainit, nagtatago naman tayo dito. And then dito yung pinakamagandang beach dito ha. Meron kaming nababasa kung ano yung mga magandang beach. And then, ang pinaka-popular dito yung Long Beach. Na, which is malapit lang. Actually, nakapasyal na kami kagabi doon. Nag-stroll na kami ng very light. So dito lang tayo, tignan lang natin. Kapag okay mag-swimming tayo dito. Kapag hindi, diretso na tayo dun sa pool natin. Kapag nasisinaga ng araw, mas gumaganda naman yung kulay ng buhangin. Lalo na dito sa side na to guys. Oh. Purong-puro. Ayan. Ang lakas kasi ng alon eh. Parang hindi masayang mag-swimming. Oh. Walang nagsiswimming ngayon. Meron yung mga locals, pero mga tourist din sila from other cities or lugar dito sa Vietnam. Baka Tower Pool area. So dito, relax na tayo dito. Chill na tayo dito. Very staycation. Yes, so yun nga, yun eh. Pwede mo siyang gawing staycation. So yung first day natin, staycation lang talaga tayo bago tayo mamasyal. Siyempre, papasyal tayo. Diba? So ngayon, banlaw lang tayo. And then, ming-ming time! Ming-ming! Ito na sa Enzo. Oh, ming-ming-ming-ming! Ming-ming-ming-ming-ming-ming! Totoo, yun nga. Malamig talaga. Kaya daw hindi daw naliligo yung mga nandito sa gilid namin. Oh, solong-solo tuloy namin. Tapos sila nandito lang nanonood. Kaya kapag ka naligo ka, panoorin ka nila. And
And ito na nga yung ating 24 hours dito sa Phuket. And then from Manila, yun nga, wala tayong direct flights pero pwede kayong dumaan ng Kuala Lumpur at saka ng Ho Chi Minh. So depende. Kung gusto niyo mag-Hanoi muna kayo, ganyan. And then sa Thailand din pwede. Meron ding flight from Bangkok. Yun yung ginawa natin. And then papunta dito, wala namang question. As in super simple lang. Wala na ring requirements. Pwede tayo mag-stay ng 21 days. And then yun nga lang, yung transportation yung pansin namin, mukhang wala ata. Oo. Wala pa kaming nakikita. So talagang lahat halos Grab yung ginagamit. And then merong mga tourist spot na merong libreng bus or shuttle pero hindi pa namin masabi sa inyo dahil naiiba-iba yung time. Actually kahit mag-research kayo, confusing siya. Kaya hindi na namin siya tinry. Umarkila na lang tayo ng bike, ng motorbike, which is kulang-kulang 300 pesos. A night or per day. So 3 days tayong umarkila para explore lang tayo, DIY. And then ito na nga yung hotel natin. It's 800 pesos lang a night. So ang disadvantage niya, una sa gabi, kapag wala kayong sasakyan, madilim. Nakakatakot lumabas kasi madilim yung dadaanan guys. Walang mga poste ng ilaw. Yes. And then, mga 10 minutes away siya doon sa parang pinaka-center. Which is sa amin, okay lang naman kasi meron nga tayong motor. And then, yung internet, mabagal yung internet niya. Hindi kami makapag-upload. And, ang good thing naman talaga, yun na nga, breakfast pa lang. Panalo na. So, super sulit talaga siya. And ayan na nga, medyo hindi naman marami yung pupuntahan natin, pero meron tayong pupuntahan ng mga popular tourist area. Pero doon kami mas excited sa hindi masyadong popular. Yung talagang local na local lang. Yun yung excited kaming ipakita sa inyo. Ayan, samahan nyo lang kami dito sa Phuket. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye Bye, everyone. everyone.